crypto. Kung saan ayon po sa mga eksperto mula po sa Bloomberg, tumaas na raw sa 95% ang posibilidad na maaprubahan ang XRP ETF pagsapit po ng taong 2025. Dati-rati ang inaasahang tsansa ay nasa 75% pababa lamang. Pero ngayon, halos siguradong sigurado na sila. Pero teka, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ETF? At bakit ito mahalaga hindi lang sa mga global investors kundi pati na rin sa mga Pinoy crypto traders. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kahulugan ng ETF, kung bakit tumaas ang tsansa ni XRP na maaprubahan, sino-sino ang mga kumpanya na nasa likod ng galaw na ito, at higit po sa lahat ay ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy investors. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang ETF at bakit po ito mahalaga kay XRP. Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa po itong uri ng investment vehicle kung saan pwedeng bumili at magbenta ng shares sa market katulad po ng stocks. Pero imbis na direct or direkta na bumili ng crypto tulad po ni XRP, ang mga investors ay bumibili ng share sa isang fund na may hawak ng actual XRP tokens. Ang kagandahan po ng ETF ay bukas ito sa mga traditional investors at saka institutions, kung saan ibig sabihin ay kapag naaprubahan ang XRP ETF, mas maraming pera po ang papasok sa ecosystem ni XRP dahil mas madali na itong ma-access ng mga malalaking kumpanya at saka bangko. Kung dati ay nakilala po si XRP sa mga legal battles niya kay SEC, ngayon ay bigla po siyang naging bida sa race ng ETF approval. Isipin po ninyo, mula po sa pagiging delikado ayon sa mga regulators noon, ngayon ay leading na po siya sa ETF race. Kaya ayan, grabe di po ba? Ngayon ay bakit po tumataas ang tsansa ng XRP ETF? Yan sa 95%. Ayan, ayon po sa Bloomberg analyst na sina Ginoong James Seyfarth at saka Ginoong Eric Balcunas, malaki ang naging papel ng SEC engagement o yung aktibong pakikipag-usap ng Securities and Exchange Commission sa mga nag-file ng ETF applications. Ang ganito pong level ng pakikipag-ugnayan mula sa SEC ay tila nagbibigay po ng green light or go signal. Bukod pa dyan, isa pang malakas na rason ay dahil meron ng CFTC regulated futures itong si XRP. Ibig pong sabihin, regulated na ang ilang financial products na konektado po kay XRP. Para sa mga regulators, magandang sinyalis ito kasi may existing na meron na pong existing framework na sinusunod. Dagdag pa dyan, ang mismong filing para sa XRP ETF ay naisubmit noong January 30, 2025 at ang final decision ay nakatakda po sa October 17, 2025. Mga bigating kumpanya tulad po ng Grayscale, Bitwise at Franklin Templeton ang nagsusulong ng approval na ito. Kung may mga malalakas kang kakampi gaya po nila, natural lang natataas po ang tsansa mo sa laban. Ngayon ay sino pa ang mga kasabay ni XRP sa ETF race na ito? Yan, hindi lamang po si XRP ang humahabol sa ETF approval. Kasama rin sa listahan sina Solana, Litecoin at saka Cardano. At pareho-pareho po silang binigyan ng analyst ng 90 to 50% na approval odds. Si Solana halimbawa ay may deadline po sa SEC sa October 10, 2025. Habang si Cardano naman ay may malalakas ding backers. Katulad po ng XRP, meron na rin silang futures na nagre-regulate or na i-re-regulate ng CFTC. Ibig pong sabihin ay may solid na base na rin po sila. Pero may mga crypto rin na nahuhuli po sa race tulad ni na Sui at saka Tron. Si Sui ay may 60% chance lamang at wala pang futures market. Samantalang si Tron naman ay hindi pa due hanggang taong 2026. Kaya malabo pa ang kanilang approval sa ngayon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito
kay XRP bilang isang dating risky asset. Kaya yan ang nakakamanghang bahagi po rito ay kung paano po bumaliktad ang pananaw ng publiko kay XRP. Noong mga nakaraang taon, halos hindi po siya pinapansin ng mga institutions dahil po sa gulo niya kay SEC. Pero ngayon siya na po ang nangunguna. Ayon po sa analyst, ang tanong na lang ngayon ay kailan. Hindi na kung maaprubahan ba. Ayan. May posibilidad na maaprubahan ang XRP ETF sa tag-init or summer, pero kung pag hindi man, siguradong bago po matapos ang taon. Dagdag pa riyan ay sinabi rin ni Nate Geraci na malaki po ang posibilidad na sasali rin si BlackRock, isa sa mga pinakamalaking asset managers sa buong mundo. Siya po ay sasali sa ETF race para kay XRP. Kung mangyari po ito, siguradong lalong lalakas ang kumpiyansa ng mga investors sa buong mundo. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Para sa atin, napakalaking opportunity po ito. At bakit? Una, kapag naaprubahan po kasi ang XRP ETF, ibig pong sabihin ay mas magiging mainstream na itong si XRP. Hindi na lamang po siya pang crypto enthusiast, pati mga traditional investors ay papasok na rin. Kung pumasok po ang institutional money, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo ni XRP. Ibig pong sabihin, kung meron ka ng XRP ngayon, posibleng kumita ka ng malaki sa mga susunod na buwan or taon. Pangalawa, makikita natin na lumalawak na ang acceptance ng crypto sa global range. Kung dati ay puro Bitcoin at Ethereum na lamang ang may ETF, ngayon ay pati na rin si XRP ay nagkakaroon ng spotlight. At kapag mas maraming crypto ang nagkakaroon ng ETF, mas nagiging legit po at accepted sila bilang investment. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko, ang balitang ito ay isang major turning point, hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto community. Ipinapakita po nito na kahit gaano pa ka-controversial noon ang isang token, pwede pa rin siyang bumangon at manguna. Hindi lang ito technical win, kundi symbolic victory rin para sa decentralization at saka innovation. Pero tandaan po natin, kahit 95% na ang tsansa, hindi pa rin po ito 100%. Kaya habang maaga, mag-research tayo, mag-obserba sa market at wag lang po tayong magpadala sa hype. Maganda ring abangan kung sasali na nga ba si BlackRock sa XRP ETF dahil siguradong may domino efekto sa buong market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.